Hello. Excuse me. Wait lang ha. May pag-uusapan muna tayo bago natin pag-usapan si Senator Bato. Ito mga men, no? Wag niyo ako susugurin sa page ko if nasasagi ko yung ano nyo, yung kinakampihan nyo. Ha? For example, ito, no? Ito si Kim Soo. I don't know if it's totoong pangalan niya to, no? Hinamon ako ng debate. Sabi niya kasi sa akin, wait lang ha, ayusin ko para makita niyo ng mabuti. Feeling ko DDS ito eh. Sabi niya, BBM vlogger daw ako. Sabi niya, kunyari ka pa, neutral ka, pero ang totoo, bias ka naman talaga. Sa totoo lang, no, vlogger ako, kung magiging bias man ako, actually hindi. Kasi may mga time din na tinitira ko din ang BBM admin din. 'Di ba? Pinadalhan nga kita ng link eh. Na tinitira ko din ng BBM admin eh. Pinupuri ko din ang Duterte administration sa ibang vlog ko. 'Di ba? At kung maging bias man ako, no, walang kaso sa akin 'yon. Hindi naman ako media eh. Walang kumukontrol sa akin para hindi maging bias. Wala kang magagawa doon. Kaya maging bias man ako. Katulad mo, no, nag-exercise din ako ng karapatan sa gusto kong sabihin. Huwag naman tayong tatanga-tanga dito. Di bali kung lehitimong media ako, no, yun, meron talaga silang code of ethics nun na hindi dapat sila biased. Ako, vlogger ako, malaya ako kung anong gusto kong sabihin. Di ba? Sabi niya dito, kunwari ka pa, neutral ka, pero ang totoo, bias ka naman talaga. Gusto mo, mag-live ka, aakyat ako, debate tayo. Sabi niya ganon. Sabi kong ganon, maging loyal ka sa Pilipinas, wag sa tao. Sabi kong ganon. Loyal, hindi mo alam kung ano ang tamang pinaglalaban mo. Yan ang sabi sa akin. Sabi niya, ikaw, sige, anong mali sa sinabi ko? Wala akong pinaglalaban, sunugin mo ng buhay si BBM sa harap ko. Wala akong pake. Sabi kong ganon. Sabi, naiinsulto ka dahil nakapuntos ang, di makapuntos ang depensa sa impeachment, tapos ako inaaway mo. Sabi ganon. Dapat ikaw mag-abogado doon, mukhang alam mo yung depensa. May choices ang tao, gusto mo lang kampihan ang manok mo kahit mali na. Sabi kong ganon. Nyeta ka, may sira talaga ulo nyo. Naghihinanakit kayo kapag ayaw nyo naririnig nyo. Ilang BBM vlogger inaway mo dahil hindi mo naririnig ang gusto mo. Ayan sinend ko sa kanya na tinitira ko nga yung yung mga ginawang witness ng ng ICC kasi lalo na to si Aling Sheila, kinuha ito nung anti-Duterte na hindi naman namatay sa sa drug war. Na pinalalabas nito ni Aling Sheila yung anak niya namatay sa drug war. O kita mo na? Yan o ayan, paano yan? Pro Duterte naman na ako. Tanga mo, sabi kong ganon. Sa tingin mo ba tama lahat ng ginawa ng amo mong bangag? Na malinis siya? Puro yabang ka lang, sabi sa akin ganon. O edi mali, kapag mali, bangag na yan, na itama mo yung sinusuportahan mo. Sabi kong ganon. Kaya sabi ko sa'yo, sabihan mo lang kung ano-ano yan, hindi ako maapektuhan. Sige, kampihan mo yung depensa, makikinig ako sa'yo, sabi ko. I-dispute mo lahat ng mga names na pumirma sa acknowledgement receipt. Nakita mo ba yung Mary Grace Piatos? Pakipakita sa akin. Sabi kong ganon. Tapos sasabihin niya, natural, lahat ng sasabihin nila puro laban sa kanya dahil lahat gagawin nila mapabagsak lang ang mga Duterte dahil alam nila mananalo siya sa susunod na eleksyon. Common sense lang yan.
Napakatanga mo naman pagdating sa gobyerno, one-sided ka kasi. Sa tingin nyo, mga DDS na bobo, uubra itong sinasabi mo sa korte? Natural, lahat ng sasabihin nila, puro laban sa kanya. Dahil lahat gagawin nila, mapabagsak lang ang mga Duterte dahil alam nila mananalo siya sunod. Uubra itong dahilan mo? For example, no, nagko-cross-exam yung mga witness do sa korte. Hindi na masagot ng Duterte camp, yan ang sasabihin mo? Natural, lahat ng gagawin nyo para mapabagsak ang Duterte. Tatanggapin sa korte yon? Facts ang pinag-uusapan. Hindi speculations mo lang to eh. May patunay ka na lahat lang yan ay ginagawa para pabagsakin ang Duterte? Ibig mong sabihin, lahat ng ebidensya na pinresent doon, fake lahat? Eh di sana yan ang sinabi ng abogado ng kampo nyo. Hindi ka ba nagtataka, hindi ganyang katanga ang depensa ni Attorney Powa? Kasi alam ni Attorney Powa na hindi uubra itong ganitong katangang depensa. Yan kayo mahilig eh. Yung pag tinatanong kayo, sasabihin nyo, natural gagawin ang lahat para mapabagsak. Hindi sapat yun. Well, sa kabilang banda, totoo naman yun, pero kailangan gawin nila yun ng documented. Ngayon, kung gawin nila, granting, no? Gawin nila, lahat gagawin nila para mapabagsak ang mga Duterte, titingnan pa rin yung ebidensya. Kung walang kwenta yung ebidensya, edi hindi uubra. Ngayon, kung may weight yung evidence, edi yari sila. Kahit pa sabihin mo na goal talaga nilang pabagsakin yun, kung may ebidensya naman ano gagawin mo? Kailangan palampasin? Ngayon, kung si BBM naman may mahahanapan na problema at siya naman ang uusigin, di usigin. Akala mo pagtatanggol ko yan? Kaya nga sinabi ko sa inyo kahit mapapinklawan na umaaway sa akin sunugin nyo man ang buhay yan, yung si BBM, si Leni Robredo, tsaka si Duterte. Wala akong pake. Sabi kong ganun dito, ganyan din kayo lahat lahat ng sasabihin nyo din pabor sa inyo. Ganyan kakababaw dumipensa. Sa tingin mo, uubra yan sa korte? Sasabihin mo dun sa judge? Natural, lahat ng sasabihin nila laban sa amin. Alam mo, may nagpresenta ng evidence. Ito, ebidensya ng corruption ni BP Sara. Ito yung mga resibo. Tapos, sasabihin mo doon sa judge, Your Honor, natural, gagawin nila ang lahat ng pabagsak. Bobo! Ina nyo. Sabi ko gano'n, sa tingin mo kung ikakapanalo ng manok nyo yung ganyang sagutan, ikakapanalo ng manok nyo yung mga ganyang sagutan, kapag kinampihan ko na si Sara, hindi na ako one-sided. Patas na ako. Yan ang tanong ko sa kanya. Binibigyan ka ng chance i-explain kung saan ang gagaling yung pangalan na yan. Babanatan mo ko na sasabihin lang sa laban sasabihin mo ako na sabihin lang laban sa kanila. So walang pinresent na ebidensya, daldal lang. Sabihin mo fake evidence. Bakit hindi yun ang sinabi ng abogado ni Sara? Sabi kong gano'n, kung ganyan lang naman pala kadali. Sabihin mo lang na fake lang yan. Lahat ginagawa lang kasi nila kaya para mapabagsak. Di sana yun na lang yung depensa. Sabi ganun sa akin, sariling opinion ko lang yan, tanga. Wala akong sinabing gagamitin sa korte. Opinion lang pala sasabihin mo. Ang opinion, hindi nagmamatter yan. Pagdating sa korte. Kasi ang kinikriticize ko dito, yung mga pangalan na pinresenta sa korte Doon mo ako inaaway. Natawa ako doon doon sa Mary Grace Piatos, may Andy Pikit pa. Ano pa ba yung pangalan na yon? Yung Harina pa.
Tapos ganito kawik yung ano. Sabi, wala akong pake. Kung sabi gano'n, kung ganyan, kung lalaban mo din lang ako sa puro opinion at wala kang ibabato na facts, paano mo ako makukumbinse? Sabi niya sa akin, wala akong pake kung makumbinsi kita o hindi. Ang sinasabi ko lang dito, wag ka magpaka-ipokrito, feeling neutral ka kasi. Kung hindi ako neutral, bawal? Hindi ko naman profession ng ang media. Bawal ba yon? Ikaw nga, hindi ka rin neutral eh. Pro Duterte ka rin eh. Bakit ikaw pwede, ako hindi? Diyos ko. Tapos ako, sabi niya sa akin, ikaw feeling neutral. Binigyan nga kita ng chance. Ayun sinabi ko sa'yo dito. Hindi ba pagiging neutral ito? Binigyan kita ng chance na mag-explain kay Mary Grace Piatos, di ba? Anong ginawa mo? Nag-opinion ka lang. Kita nyo? Hindi nyo rin malulusutan yung kinahinanakit nyo sa akin eh. Actually, fair yung judgment ko dyan. Kung akong tatanungin nyo, na unang-una, napatunayan yung Mary Grace Piatos na yan, hindi nag-i-exist. Walang record sa PSA. Now, binibigyan, dahil fair ako, dahil neutral ako, di ba, na pinagbibintangan mo kung hindi, binigyan nga kita ng chance na mag-explain kay Mary Grace Piatos. Wala ka namang ginawa. Nag-opinion ka lang. Ang isasagot mo sa natural, gagawin na lahat dahil pinababagsak ang Duterte. Hindi yun ang sagot eh. Patunayan mong totoo yun, yung Mary Grace Piatos. Ewan ko sa mga kababayan natin. Kasi sinasabi ko sa inyo, maging loyal kayo sa Pilipinas. Wag sa sa totoo lang both sila kahit kakamping ganyan din eh. Ganyan din ang mentality tapos sasabihin nyo bobo ang mga DDS. Ganyan din kayo eh. Ano yung time na naranasan ko sa kakamping yan? Yung kinriticize ko yung pabusbus ni Lenny. Bilhin mo, Vice President si Lenny Robredo or official, may budget naman sa transpo niya. Mas pinili niya magdrama na mag-abang ng basa, Hindi ba nilalagay niya sa alanganin yung sarili niya para lang maipakita na humble siya? Drama yun eh. Di ba? Tapos pagagalitan ako ng dahil DDS daw ako. Pare-parehas lang kayo. Pinklawan, BBM, kailan ba nagalit sa akin ng mga taga-BBM? Yung kinriticize ko yung police na daw, panahon pa ni General Torre yun eh, na yung nahuling driver na nagda-drugs, tapos sinabi yata nung PNP na dapat daw in moderation. Parang ganon yung sinabi. Pero tutol kasi ako doon kasi talagang dapat wag. Anong in moderation pa? Nakalimutan ko na issue pero regarding yung doon sa bus driver eh. Tapos galit sa akin yung mga pro-BBM. Pinagbintang na naman, DDS na naman ako. Tapos kinriticize ko si Basti Duterte, hindi na umatras doon sa hamon ni Torre. Pinagalitan na naman ako ng DDS. Na pro-bangag naman ako. Hindi kayo maintindihan, mga leche. Anyway, ito kahapon nagtatanong sa akin yung maraming tao, nahuli na daw ba si Bato? Ako hindi ko alam ang isasagot. Naririnig ko din yan, nababasa ko din na nahuli na daw ito. Pero ito yung official news, Ang mga nagkalat nito, mga pro-BBM eh. O magagalit na naman sa akin ng mga pro-BBM. Nabasa ko naman talaga sa mga vlogs nyo to eh. Na nahuli na yung kinagat nyo to, di ba? Anyway, play natin. Pinabulaanan ng Department of Interior and Local Government at National Bureau of Investigation ang kumalat na impormasyong arestado na si Senador Bato de la Rosa. Kinwestiyon naman ng palasyo ang timing
ng mga posts ng ilang kaalyado ni De La Rosa dahil diversionary Ngayon, ibabawi naman nila na sa kampo din daw ni Bato yung nanggaling yung news. tactic umano sa mga naisawalat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si June Veneracion. Dalawang araw lang tumagal ang huling pagpapakita ng Senador Bato de la Rosa sa Senado. Bakit yung pinayagan niyang mga tao na yan makapasok dito? Mula nang umalis siya sa Senado sa tulong ni Senador Robin Padilla matapos ang bigong pagsisilbi sa kanya ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC, ay 2 buwan na siyang hindi nakita. Kaya biglang kalat online nang lumutang ang ilang impormasyon na naaresto umano siya. Kabilang ang post pa ng eroplanong magdadala umano sa kanya sa The Hague sa the Netherlands. Lalo na nag-post ang kaalyadong si Attorney Bad news is coming. Pray hard that it is not true for the good of the nation. Siyempre, yung mga BBM vlogger, invested dyan, ano? Jimmy Bondoc tungkol sa di niya tinukoy na bad news na binura rin niya kinalaunan. Nag-post din ang kaalyadong si Attorney Harry Roque Meron na may nga daw na ng Judas kay Bato. Ngayong araw, sunod-sunod ang tugon ng gobyerno tungkol sa umano'y pag-aresto kay De La Rosa. Diretsahan yan itinanggi ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Gayon din ang director ng National Si Airvlog, oh! Hello, Airvlog. Alin dito si Airvlog? Dalawa, eh. Bureau of Investigation o NBI. Wala sa amin, wala sa NBI, no? So, hindi totoo. Nasa Pilipinas pa rin po ba? Yun yung paniwala namin because tuloy-tuloy naman yung surveillance natin. We'll continue to do our manhunt to locate him. And yun nga, we have several areas na talaga tinututukan namin. Wala namang alam umano ang Department of Justice ayon kay Secretary Frederick Vida. I really have no information or Ako nawalan ako ng gana dito nung, di ba, nakuha na daw si Saldico, no, dati. Tapos nakawala din, no? Well, hindi naman natin alam ang rule ng ibang bansa, pero sayang, no? I think it's more of a law enforcement matter at this time. Git ni Rimulya, kung mahuhuli man ang dating PNP chief, ay hindi ito isisikreto. Gagawin aniya ang tamang proseso, gaya ng booking procedure at pagpapaharap sa korte bago ang extradition. Alam mo, ang fake news ngayon, ibang klase. We were always transparent with what we do. All the proper channels, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law. Kinwestiyon naman ng Malacanang ang timing ng post ni Bondoc at Roque. Walang laman at walang konteksto ang pinapakalat nila Attorney Bondoc at Roque. Timing ang ginagawa nila para matabunan ang mga naisiwalat ng COA patungkol sa confidential funds ni VP Sara sa OVP at DepEd. I think hindi naman mawawala yan. Mawawala yung attention. Hindi. Kasi babalikan at babalikan din ng tao yung issue na yan, eh. Hindi magagawa ng takpan na yung pagka-aresto kay Senator Bato. I don't believe na pang-takip yun. May iba siguro na dahilan, pero para matakpan yung pagsisiwalat ng COA. Naka-focus pa rin yung mga tao dun, min, eh. Kahit na nag-i-spread nag-i-spread na nahuli na daw si Bato, na ano ba ng tao yun, nakaligtaan ba? Hindi pa rin, eh. Nasabay umano itiniming para umano matabunan ang mga naisiwalat ng COA tungkol sa confidential funds si Vice President Sara Duterte. Kita umano ang motibo sa tinawag niyang diversionary tactic ng mga kaalyado ng bise. Sabi ng Department of Interior and Local Government, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap kay Senador Bato de la Rosa. Sa Mindanao area raw, huling nakita ang dating hepe ng Philippine National Police. Senator Bato is still being hunted down. June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Asa na kaya yan si Bato, no?
Si Atong Ang nga pala. Asa na si Atong Ang? Parang hindi nyo na-love si Atong Ang ah. Anyway, mga kababayan ko. So, yan lang po muna yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Maging loyal sa Pilipinas ha. Huwag kung kani-kanino. Magandang hapon po sa inyo lahat.